Panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal, naging matagumpay ayon sa AFP. Mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc, nakaranas na naman umano ng pambubuli sa China at ang pinakabagong nuclear submarine ng China umano ay lumubog agad kahit kinukumpuni pa lang nila. Iyan ang mga balitang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito. Kaya tumutok ka lang at huwag kalimutang i-like itong video. Nito lamang September 25 ay kumalat ang video mula sa kuha ng mangingisdang Pilipino kung saan madaling araw pa lang ay itinataboy na sila ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc habang iginigiit naman ng mangingisdang si Francis Alcaraz ang kanilang karapatan sa nasabing teritoryo. This is my Philippine territory! This is my Philippine territory! Gayunpaman dahil hindi sila tinantanan ay umatras na muna sila, subalit kinaumagahan sa pagputok ng liwanag, kahit mas malayo na umano sila sa bahura, ay binuntutan pa rin sila ng China. Kaya naman nababahala sila na baka umano banggain na sila ng China at dito ay nanawagan sila sa Pangulo at nagpahayag ng kanilang hinaing sa kanilang dinaranas sa pantataboy ng mga Chino. Ito yung mga China ngayon na umahabol sa amin. Ito pa yung mangingisda ng China. Pinito ka English ko. Oh. Kawawa kamo kami mga ingisdo. Wala na kami mahuli. Lagi kaming hinahabol. Presidente! Pakinggan mo naman yung mga tait namin! Ayun, yung mga kababayan natin mangingisda. Presidente na umabot po Ito na yung mga China nga nanghabol sa amin to. Mr. Bugbog President! Kaya bibigyan mo ako ngayon. Samantala, kinabukasan naman, September 26, ay kinumpirma ng AFP na matagumpay itong nakapagsagawa ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal gamit ang barko ng BIFAR na BRP Lapu-Lapu kung saan ang parehong barko rin ang ginamit ng sandatahan noong huli itong nagsagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal 2 buwan na ang nakalilipas. At ayon sa AFP spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla ay 8 magkakaibang barko mula sa China ang namataan nila malapit lamang sa bahura, subalit hindi umano ito naging banta sa misyon nila. Samantala, ayon naman sa mga pirata ng West Philippine Sea, ang isinagawa umanong resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay alinsunod lamang sa provisional agreement ng China at Pilipinas at ipinahayag na kinuwestiyon at kinumpirma umano nila ang pagkakakilanlan ng barko ng Pilipinas at pinangasiwaan ang buong proseso. Bukod pa rito ay inaasahan umano ng China natuto pa rin ng Pilipinas ang kanilang pangako, makikipag-ayos sa China at sabay na pamamahalaan ang sitwasyon sa dagat. Sa madaling salita ay nais ipaabot ng China na kaya lamang nagtagumpay ang resupply mission ng Pilipinas ay dahil sa pansamantalang kasunduan nila. Gayunpaman ay hindi pa kinukumpirma ng AFP kung totoo ang sinabi ng spokesperson ng China Coast Guard. Kaya naman posibleng nagkaroon na naman ng pagbabago sa diskarte ng mga Chino. Kung iisipin kasi natin, ay magagawa sana ng barko ng China na muling harasin ang resupply mission ng Pilipinas kung gugustuhin nila. Subalit dahil hindi lingid sa kalaman ng China na ang mayorya ng mga Pilipino ay galit na sa katunayan ang halos lahat ng komento mula sa mga netizens sa usaping ito ay nagnanais ng magpatulong na ang Pilipinas sa mga Amerikano. Kaya't hindi naman nakapagtataka na pansamantala na namang huminahon ang China dahil unang-una ang Skoda Shoal ay nasa malakas na kontrol na nila at kung mamadaliin nila ang pagkontrol sa Ayungin Shoal sa kabila ng tumitinding galit ng mga Pilipino ay hindi imposibleng humantong ito sa pagtanggap ng Pilipinas sa iniaalok na tulong ng mga Amerikano at kung mangyayari ito ay maaaring malagay sa alanganin ng kontrol ng China sa mas maraming bahura kaya't hindi na nakapagtataka kung sa kasalukuyan ay pansamantalang humihinahon sila. Isa rin ito sa kanilang paraan upang palabasin na nakikipag-cooperate pa rin sila para sa kapayapaan ng rehiyon at sa paraang ito ay nababawasan nila ang bigat ng pagkundina ng maraming bansa laban sa kanila. Kaya't ang pagpapalusot nila sa panibagong resupply mission ng Pilipinas ay isa lamang sa kanilang estratehiya upang linlangin ang mundo sa tunay na pakay ng mga piratang Chino. Kaya't makabubuting kontrahin ng Pilipinas ang mga ipinahayag ng China na kaya lamang nagtagumpay ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal
ay pinahintulutan nila dahil kung hindi ito pasisinungalingan ng Pilipinas ay lalabas na ang China ang gumagawa ng inisyatiba para magkaroon ng kapayapaan sa nasabing bahura. Samantala sa pinaka-latest na balita naman ay lumubog umano ang pinakabagong nuclear submarine ng China. Hindi dahil sa karaniwang ito ang purpose ng mga submarino, subalit dahil sa palpak na pagkukumpuni umano ng mga ito. Ayon sa US intelligence, base sa mga larawan noong Marso, taong kasalukuyan, ay makikita pa ang nasabing submarino mula sa Yangtze River ng China na napalilibutan ng mga cranes at mga kagamitang pangkonstruktura na nangangahulugang hindi pa natatapos ang paglikha nila sa pinakabago at pinakamodernong nuclear submarine nila, at pagsapit ng Mayo hanggang Hunyo ay unti-unti na umano itong lumubog habang pinipilit naman itong iahon ng mga cranes sa palibot nito. Hanggang nito na lamang Agosto umano nila muling napalutang ang submarino. Gayunpaman ay wala namang naging komento ang China patungkol sa isyung ito dahil malinaw na ikasisira ito ng kanilang reputasyon sa larangan ng bentahan ng mga makabagong sandata sa buong mundo, dahil ito umano ay magpapatunay sa mababang kalidad ng pagmamanupaktura mula sa China. Karaniwan kasi ang paglikha ng mga submarino ay ginagawa sa mga shipyard o mga pabrika na may kasamang advanced technology at engineering facilities, kung saan dito ang submarino ay dinidisenyo, binubuo at sinusubukan bago ito ilunsad sa tubig. Samantala sa China ay tila sa mismong baybayin na nila ginagawa ang nasabing submarino, kaya't hindi pa natatapos ay lumubog na ito. Kaya't pagdating sa kapalpakan ay masasabi talagang advance ang kakayahan nito dahil wala pa sa misyon ay lumubog na ang submarino. Kaya naman ay tiyak na malaking halaga din ng pera mula sa China at kredibilidad ang nawala sa kanila dahil ang paglubog ng kanilang submarino nang hindi pa natatapos ang konstruksyon nito ay maaaring makaapekto sa control system ng submarino, na makaaapekto sa cooling system nito na nagpapanatili ng tamang temperatura sa nuclear reactor nito. Kaya't kapag nag-overheat ang nuclear reactor nito ay maaari itong magdulot ng radiation, at ang pagkasira nito ay maaaring lumikha ng radioactive substances sa paligid ng tubig na magdudulot ng environmental contamination. Kaya naman upang solusyonan ang napakalaking perwisyo na ito ay kakailanganing muling maglabas ng China ng bilyong-bilyong dolyar upang solusyonan ang mga problemang dulot nito at muling isaayos ang ipinagmamalaki nilang pinakamoderno kunong submarino.